Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay na may temang ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Bilang palimula po, magsitayo tayong lahat at abitin ang pagmumad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Mga kapatid, ngayon ay linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Awitin natin ngayon ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binubuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balita, ipinahahayag ng mga sinaunang Kristiyano at magpapatuloy na batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ngayon, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang nangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang patunayan na siya nga ang tumira. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya itinapon nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pag-inay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya muling nabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang isinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
magsaya at magalala. Sa ikalawang pagbasa, sa pamamagitan ng pagbibinyag, makikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong nilikha, ang Kristiyano ay mamamatay na sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat.
ang Panginoon. At Mary. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na paroon si Maria Magdalena sa libingan at naragtan niyang naalis na ang batong panakip sa pintuan ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapag sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong vino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong vino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong vino, kundi hiwalay, nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Sabi ni ng dating kardinal ng Maynila, tayo ay Easter people. Kaya ibig sabihin sana, ay nagaano kahirap ang buhay, dapat ang Kristiyano ay masayang tunay. Oo, totoo naman iyon eh. Pero ngayong araw na ito, ang siyang pinakatugatog, pinakasentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Mapawalan ng saysay ang lahat ng bagay kung walang muling pagkabuhay ni Jesus. Wala tayong simbahan, wala tayong mga sakramento, wala tayong misa, kung hindi na buhay na maguli si Jesus. Kaya napakahalaga ito para sa ating lahat. Kaya nga dahil napakahalaga nito, yung nangyari pagkatapos ng halos mahigit 50 taon, kasi nasulat ang Ebanghelyo ni San Juan, maabot ka ng halos ng year 90 at saka 100. So matagal na, and yet naalala pa rin nila kung ano ang nangyari noong si Jesus ay muling nabuhay. Ganun kahalaga iyon. Maganda yung kwento ni San Juan. Bakit? Kasi medyo ang mga karakter doon ay maganda. Mayroon isang babae, si Maria Magdalena, na talagang tapat sa pagsunod kay Jesus. Naroon din si Pedro, na siyang at that time siguro hindi kilala ng pinuno ng ating simbahan. Paano nangyari yung Father? Na sa pagsasalarawan, dalawa silang alagad eh. Yung nauna yung isa, medyo mas bata yun. Kasi tumakbo daw sila eh. So syempre mas mauuna yung mas bata. So medyo nahuli si Pedro. Pero kahit nahuli si Pedro, yung batang nauna ay hindi mo na pumasok kaagad. Yung para ba yan, ginagalang yung pagiging leader ni Pedro. Siya unang pumasok. Na para baga, again, pinapaalala sa batang simbahan natin at that time, mayroon na tayong kinikilalang leader ng ating simbahan. Yun nga si San Pedro. Pero higit sa lahat, uli, gusto kong ipagdiinan ng mabuti yung nangyari ng muling pagkabuhay ni Jesus, bagamat, larong-laro, wala namang nakakita noon. At hindi malaking ebidensya talaga yung if ay wala na, yung libingan ni Jesus, kung sabihin, yung if ay wala na si Jesus doon, hindi yung ang pinaka talagang ebidensya, higit sa lahat, na nabuhay na magulit si Jesus. Bagamat maaaring ebidensya yun, pero hindi yun ang pinaka-ebidensya talaga. Higit sa lahat, ang pinapasabi sa atin ay pagpasok ng batang alagad, naniwala siya. Ibig sabihin,
Di ba, lahat ng mga sinabi ni Jesus at tinuro niya. Alala niyo yung sinabi niya, ibain niyo ang templong yan. Pagkatapos ay itatayo ko pagkatapos ng 3 araw. Lahat ng mga iyon ay makahulugan at makabuluhan, hindi po lamang para sa mga alagad, kundi para sa ating lahat. Pinapaalala sa atin na pagkatapos ng 3 araw, si Jesus ay mabubuhay ng maguli. Marahil yun ang pinanghawakan ng batang alagad. At higit sa lahat, ito ang pinanghawakan mula noon ng ating simbahan. That was 2,000 years ago. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ating pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, at pinanghahawakan sa ating buhay. Sapagkat, ang kwentong ito, hindi lamang basta kwento, naman ito ng ating pananampalataya. Hindi lang ito naman ang ating pananampalataya. Bunga ito higit sa lahat ng mapagmahal na Diyos. Ng Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maligtas. Itong tagpong ito, muling pagkabuhay ng Jesus, ito ang pinanghahawakan ng mabuti ng ating simbahan. Kaya nga, ang panawagan din sa atin, maganda sigurong mabalikan natin ang mga magagandang karanasan natin nung bata tayo. Huwag natin kakalimutan iyon. Higit sa lahat. Kapag medyo nahihirapan tayo sa ating trabaho, balikan mo yung gustong-gusto mo nung talagang gusto mo magtrabaho noon, di ba? Para bagang na-experience nyo ba yung bang sige, kahit walang mababang sweldo, basta makapagtrabaho, di ba no? Sige, kahit walang baon, basta mag-aral ulit. May mga ganun tayong tagpo, no? Pero darating ang pagkakataon na hindi pala ganun kadali, no? Hindi pa rin. Diba, bilang pari din, ang lagi kong babalikan, dapat yung aking ordinasyon. Huwag kong kakalimutan iyon. Kasi ang simbahan, yun ang hindi niya kinalimutan. Yung muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lang naman muling pagkabuhay yun. Dinaanan ni Jesus ang kamatayan at pag-ihirap. Kasama yun sa memorya ng ating simbahan. Ang totoo, ang lumang tipan, ang bagong tipan, ang mga unang bahagi niyan, mga parts ng ating Biblia sa bagong tipan, ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang totoo, ang misa natin, ay nakasentro sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Yun ang unang memorya ng ating simbahan. Yun ang hindi niya kinalimutan ng mabuti. Basta unang ipinagdiriwang ang Kwaresma at mga mahal na araw kaysa Pasko. Yun muna ang unang ipinagdiriwang ng simbahan. Later na lang, marirealize ng simbahan na pinanganak pala si Jesus. Pagdiwang din natin iyon. Pero ang una muna ay yung napakahalaga, napakasentro, yung tugatog ng ating pananampalataya. Yun ang pinanghawakan niya. Tayo din sana, sapagkat bibigyan niya tayo ng maraming pag-asa na hindi lamang hanggang dyan tayo, sasapit tayo sa kaluwalhatian, na hindi lang tayo babagsak o kaya mangungud-ngud o madadapa, kundi babangon tayo kasama ni Jesus. Sapagkat nung tayo ay bininyagan, naging anak tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-dignidad natin bilang tao. Hindi nakasalalay ang paggalang sa atin dahil tayo ay may posisyon sa lipunan. Pwede rin, siyempre. O kaya pari ka. Pwede rin, pag minsan. O kaya naman, malaki ang bahay mo, o marami kang pera sa bangko, o hindi doon nakasalalay yun. Lahat ng mga yan ay pwedeng mawala, masira, maubos, mapulok. Pero yung pagiging anak ng Diyos natin, yan ay grasya niya para sa atin. Kaya nga, once a year kahit papaano, sinasariwa natin ang ating pangako sa binyag.
Hindi tayo sumagot nung pilinyagan tayo, pero this time, aakuin natin ang ating pananampalataya. Sasagot tayo at haharapin natin kung ano ang ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Huwag natin kakalimutan, kasama ni Jesus. Oo, nahihirapan din tayo, na ipapako tayo sa krus. Minsan namamatay tayo, pero mabubuhay at mabubuhay tayo. Yun ang pangako ng Diyos na nagmamahal sa atin. Sana ay yakapin natin yun ng buong buo, ng buong pagtitiwala. Amen. Magsitayo tayong lahat. Kung mayroon tayong kandila, mas magandang sindihan natin iyon. O sa susunod, mas maganda kapag magsisimba kayo ng Easter Sunday. Sa susunod na lang. Magputi kayo. Ano? Parang ma-feel natin ng mabuti na araw ng ating binyag. Next time. Mag-alala, may next time. Diba? Oo. Basta Easter Sunday, pag nagsimba kayo, magputi kayo. Ha? Halos once a year lang naman. Next time, okay, mag-alala, mayroon pang next time. Maraming next time. Kaya reserve natin yung ating puting damit sapagkat pinapaalala natin na tayo ay binihisan ng Diyos ng dignidad bilang kanyang mga anak. Ganda nun, no? Alam na, minsan nakakalimutan lang natin. Tapos, sisindihan natin yung ating kandila. Handa na tayo ay binigyan ng kandila noong unang panahon na kahit magsulian yung mga ninong at bilang natin at mga magulang natin, hindi na may aalis pa na tayo ay mga anak ng Diyos. Napatayin natin yung electric fan. Malakas talaga ang hangin sa taas. Ano? Ayan. Pwede na tayo magsimula. Ama naming makapangyarihan at mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan. Upang kasama rin niya, tayo makabangon makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya saliwaan natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang mga kasamaan at kasalanan at harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos. Bilang maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang, sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makapangako magsisikap mamuhay bilang mga kinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinako sa krus na matay, nilibing, muling nabuhay at naruklog sa kanan ng Aba, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob ng buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito.
sa Espiritu Santo, sa Banal Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nang tayo muling mag-isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoon Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo ay bibisikan ng banal na tubig at kayo ay mag-aantanda ng krus. Pwede na natin ipan ang ating kandila. Sa maluluhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay ng mga anak ng Diyos sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman, buong pagtitiwala tayo umasa ng pagkakaloob niya ang ating kahilingan. Idalangin natin, Panginoon, muling nabuhay, tinggin mo kami. Panginoon, yung buhay, tingin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay, at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo, hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, tinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, tinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo, tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. At para rin po sa kagalingan ni Lucinda Williams, manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, tinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Gideon Pahe, Adelaida Pangan, Maria Estrella, Sonia Paula, Glory Ann, Dolores Pahe, Raul Roa, Rufo Ganzan, Jenny Ganzan, Cesar Badua, Adelaida Pinapin, Efren Tombok, Almeida Corpus, Mila Orines, Delphine Orines, Maria Hyacinth David, Angelo Isaac, Pansila Antonio, Lamberto Salonga, at Jimmy Canonisado. Manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, tinggin mo kami. Sa ilang
ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Michelle Badwa and family at para sa biyaya ng buhay ni na Joshua Cruz Salonga, Jana Loller, Rich Lapus at Anita Salonga, manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, digin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak, na nabuhay tagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po po. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid o paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa gabi naman ng Panginoon, ito pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At Ito sa sumayin. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamang umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawd ng papuri sa iyo. Nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
ng pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mo ito, na ang kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Nialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalabad mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagkataguyod ng mga kaalim nito San Sinuko. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Bartolome, at ang lahat ng nanalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin iyong anlahanin ang iyong mga anak na iyong aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pag-isikap namin maging tapat sa iyo. Pagkahain ito ng pagpupuri ay aming inialay para sa kapakanan ng namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Nung siya ipinanganak ni Santa Maria, na nagdalang tao at nanatili pa rin birhen, pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malulhating laging birhen. Ngayon din ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at Martin at sina Pedro, Pablo at Andres. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa kapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos sa manyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay na lubot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugulitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihatod namin sa iyong kataas-taasang kamahalan at paghahain ito ng katangi-tangi at dalisay. Ang pagkain nagbibigay po ay kailangan, ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambalang nasa iyong harap, upang sa pagsalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala,
at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng panampalataya ay kanilang taglay at sila nga'y aming pinagdarasal. Bagitin natin sa katahimikan ang maalala nating mga pangalan ng mga mahal nating yumao na. Sila ng tanang nahimlay sa kardungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang pagbiyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtatiwala sa iyo na uumapaw ng pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagkitapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias at Bernabe, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang ng kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kalupong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, pinapaspasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihilid namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at daliyot sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayan sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. May ngiti sa labi, magbigayan din ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyakan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat para sa ibang. Sa ngalan po ni Father Danny Lopez at ng lahat ng Garden of Prayer Youth Volunteers, nagpapasalamat po kami kay Father John Arga para sa pamumuno sa ating misa ngayong umaga. At sa lahat po ng dumalo para po ipagdiwang natin ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Siyempre, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga naglingkod sa ating celebration mula sa mga lectors, mula sa usherettes, choir, sa Kristan, at siyempre salamat din sa ating Emmy na tumulong sa atin. Maraming salamat. Sa ngalan po ng bumubuo naman ng dambana ni Santa Teresita, Happy Easter po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ibubo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ay pagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, pinagdiriwang ngayon ng maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umayon ng taglay, ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.